Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Kasunod ng Bagyong Ega ay Bagyong Falcon naman ang nagpapalakas sa habagat. Kaya hindi na humupa ang baha sa maraming lugar. Tulad na lamang sa Pampanga na isinilalim na sa state of calamity. Abot bubong ang tubig sa ilang lugar kaya kabi-kabila pa rin ang rescue operations. Nakatutok live si Russell Simorio ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Russell. Mel, Atom, Emil, malaking bahagi pa rin ng lalawigan ng Pampanga ang nananatiling lubog sa baha ngayong araw. Kaya maraming pamilya ang nananatili sa mga evacuation center. Patuloy ang rescue operation ng otoridad sa ilang residenteng natrap sa kanilang bahay sa San Simon, Pampanga na apektado ng pagbaha. Sa ilang parte ng bayan, halos abot na ng bubong ng mga bahay ang tubig. Ayon sa MDRRMO, nananatiling isolated ang mga barangay ng San Pedro, Santa Cruz, San Nicolas, San Miguel at San Juan dahil sa lagpas taong baha na epekto raw ng pag-apaw ng Pampanga River. Posible raw na abutin pa ng 1 linggo ang baha bago humupa dahil walang aagusan ng tubig. Sa Candaba, pilit nagpapakatatag ng mga residenteng apektado ng pagbaha. Ang kalsadang ito sa Barangay Pasig, nagmistulang lawa sa taas ng baha. Sa ngayon po, medyo palaki pa yung tubig kasi hindi natin mapipigilan yan kasi gawa ng dilubyo yan, ng tubig Dala ng ano yan. Pero apektado kayo? Apektado po kasi sa kabuhayan ng mga kabaryo namin. Wala ng anumang sasakyan ang maaaring dumaan dito sa kalsada. Ang kanilang mga sasakyan ipinarada muna sa mga matataas na lugar. Walang hanap buhay. Yung mahirap mag-tricycle dahil wala sumasakay dahil lubog, halos lubog. Kung Pasig, lubog Pero banda ron, halos bangka yung ginagamit. Dahil sa eskwelahan ng Pasig, mataas ang tubig. Hanggang dibdib ko na. Sa Apalit, lumikas na rin ang ilang residente ng isang subdivision. Nagbayanihan ang ilang residente na maisalba ang ilang kagamitan na nalubog na sa baha. Sa bayan ng Masantol, umabot ng 2.5 talampakan ang lalim ng baha. Sa bayan ng Macabebe, nitong weekend pa lubog sa baha ang 25 barangay. Ang mga residente ng Barangay Santo Domingo, Minalin, sinamantala ang baha na naging biyaya pa. Nakahilera ang mga residente at kanya-kanyang diskarte sa paghuli ng mga tilapia mula sa mga umapaw na palaisdaan sa lugar dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Dahil sa malawakang pagbaha, nagdeklara ng state of calamity ang sangguniang panlalawigan ng Pampanga. Sa huling situational report ng Pampanga PDRRMO as of 8 a.m., umakyat na sa 235 na barangay sa 16 na LGU ang lubog ngayon sa lalawigan. Suspendido naman ang klase sa eskwelahan at pasok sa mga government offices sa mga bayan ng San Simon, Candaba at Masantol. May naitala ring mga power interruption sa mga bayan ng Masantol, Bacolor at San Luis. Ready po tayo sa go bag in case na we have to evacuate sa mga barangay, municipal evacuation centers. At kung hindi naman po kakasya sa mga municipal evacuation centers, meron po tayong mga lalaking evacuation centers na nakahanda ang probinsya. Emil, nasa mahigit 144,000 na pamilya sa buong lalawigan ng Pampanga ang apektado ng matinding pagbaha. May medics na rin sa mga evacuation center dahil may ilang evacuees na raw ang nagkakasakit. Tuloy-tuloy naman itong ang relief operation ng provincial government para sa mga apektadong pamilya dito sa lalawigan ng Pampanga. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Russell Simorio ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Dahil din sa baha, may ospital nang nagtigil operasyon sa Bulacan. Nauubusan na rin na supply ang ilang residente, lalo yung mga naipit sa hanggang dibdib na baha. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni Cedric Castillo. Cedric? Yes, Mel, suspendido ngayong araw ang klase sa lahat ng mga paaralan o lahat ng antas ng mga pribado at pampublikong paaralan dito sa Bulacan. Ganon din yung mga opisina o yung mga pasok din dun sa mga pampribado at pampublikong mga tanggapan.
Labo-labo at nakaangat ang mga gamit sa bahay ni Marisol sa barangay Santa Lucia sa Kalumpit, Bulacan. Pinasok sila ng baha nito pang mga nakaraang araw. At ubos na raw ang laman ng kanilang mga cabinet at refrigerator. Hanggang bewang na po yung tubig doon sa loob ng bahay. Yung supplies po namin na naubos na siya nitong past 4 days. So ngayon, kailangan pong lumabas ng isa sa amin. Problema pa paglabas ng bahay, lalo pat ganito kataas na baha ang kanilang susuungin. Kuryente tayo nahawakan mo eh. Sanay ka ba lumangoy, Kuya Bang? Sa kabilang barangay ng Corazon, abot hanggang bewang kung hindi man dibdib ng mga residente ang tubig. Alam mo wala ka kakainin ng pamilya pag hindi palengke. Dahil stranded ang mga service na panglupa, umalalay sa mga kabarangay ang mga may sasakyang pantubig. Ito lang po, nilikas lang namin yung mga sasakyan. Baka abutin na. Pero doon sa bahay? May isa pa nga pong kotse doon na trap nilonahan na lang namin yung ilalim. So wala kayong sira talagang presyo? Wala po. Kung ano lang po yung makakayanan nila, parang tulong na lang din po namin sa kanila. Napakalalim pa po, lumalalim pa. Anong pinakamataas na area? Sa kanila po, mga ganito na. Ang iba, gumagamit na lang ng mga plastic container o salbabida na pinatungan ng plywood at tabla. Sir, meron mga bangka, may rubber boat. Kayo sir, ano pong gagamitin? Ito yung palanggana sa bahay. Malaki po yan ha? Ito ginagamit namin service sa bahay pag may bibilin. Kasya naman 2 tao. Yan lang transportation para. Kasi malalim, subok na yung batya natin. Marami ng baha sinuong. Ayon sa punong barangay, may paunang relief goods na silang natanggap pero sadya raw kulang. Talaga kailangan namin ng relief, pagkain ng mga tao para hindi na ganyan, nahirap din po sila. Kung hindi pa ulan, hanggang linggo po, pinakamatagal ito, Sunday. Pag nag-ulan-ulan pa, next week pa siguro. Yung stockpile natin na talagang nakabantay lang na relief, ay yun, binigay din sa mga evacuation center. Pati ang District Hospital ng Kalumpit, tigil operasyon muna matapos pasukin din ang baha. Sa lumipas na maghapon, mayat-maya pa rin ang biglang buhos ng malakas na ulan sa maraming bahagi ng Bulacan. Sa bayan ng Paumbong, mataas pa rin ang tubig sa mga secondary road, gayon din sa loob ng maraming pribadong bakuran. Sa Hagonoy, lahat ng 26 na barangay apektado ng mataas na baha. Mga bangka na lang ang nakikita sa bahang kalsada. Sa lungsod ng Malolos, pinasok na ng tubig ang isang pribadong ospital. 14 na munisipalidad at 2 lungsod sa buong Bulacan ang nakararanas ng matinding pagbaha dahil sa habagat na pinalakas noon ng nagdaang bagyong Egay at patuloy na hinihigop ng bagyong Falcon. Melayon sa Bulacan PDR RMO, as of 5:30 PM ay patuloy ang pulong ng Sangguniang Lalawigan para talakayin yung rekomendasyon ay sa ilalim ang buong Bulacan sa state of calamity. Wala pang announcement yan sa ngayon. Samantala, abiso pa rin mula pa rin sa PDR RMO, galing naman daw sa Office of the Governor. May pasok na po bukas lahat ng government at private offices at may klase na rin po sa lahat ng antas sa buong lalawigan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo. Isinailalim na rin sa state of calamity ang isang bayan sa Pangasinan. Habang sa Dagupan, hirap nang makadaan sa kalsada ang mga jeepney at tricycle. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Jasmine? Atom, nasa mayigit 1,500 individuals nang nasa evacuation center dito sa lungsod ng Dagupan habang nasa more than 40 families naman ang inilikas sa bayan ng Kalasyaw. Dahil sa taas ng baha, bangka o kuliglig ang inaasahan ngayon ng mga commuter dito sa Dagupan City, Pangasinan. Hindi na kaya ng jeepney o tricycle sa ilang kalsada, kabilang sa Burgos Street at ilang bahagi ng Tapuac Road, Perez Boulevard, MH Del Pilar, Mayombo at maging EB Fernandez. Bago maranasan ang pagbaha sa lungsod ng Dagupan, kabilang ang kalsada na ito sa mga busy streets. Pero sa ngayon, malalim na ang baha at hindi na makadaan ang mga light vehicles. Pahirapan na po. Pati ata sa Perez ata, hindi na kayo makadaan yung mga jeep doon eh. Malalim po. Wala, kuliglig na lang, madam. Ang ginagawa na namin, nasa mababang lugar yung mga enforcer. Tapos pag may mali na sasakyan, pinapaikot na namin, hindi na namin pinapaano.
31 barangay na sa Dagupan ang baha. Kaya sarado ang maraming establisimento. May mga naglagay ng sandbag pero pinasok pa rin ng baha. O permission din. Siyempre wala tayong magagawa. So right now, yung level dun sa Santa Barbara bumababa pero pag ganyan na automatic na sinasalo na natin yung tubig. Mahigit 1,500 naman ang nasa evacuation center. Dahil din sa mga pagbaha, kaya isinailalim naman sa state of calamity ang bayan ng Calasiao, kung saan 40 pamilyang nasa evacuation center. Pahirapan din ang transportasyon doon. Magpapadialysis yung aking misis ma'am sa Kokya. Mahirap siya makahakbang sa bintana. Doon sa bintana pa kami dumaan. Ngayon lang ako lumabas kasi walang lalabas doon sa amin dahil siyempre tubig nga. Tapos may baby pa kami. Kaya ako na lang. Para hindi abutan ng baha, ipinarada na sa mataas na bahagi ng kalsada sa Barangay Talibao ang mga sasakyan. Ini-start ko para mabuhay. Kasi natubigan eh. Malalim yung tubig. Nagsasagawa rin ng medical at transport assistance sa mga residente. Talagang focus natin is ma-assist, especially po yung may mga scheduled check-ups, scheduled dialysis na manggagaling sila sa talagang flooded area. Atom, balik dito sa lungsod ng Dagupan, tuloy-tuloy yung ginagawang distribution ng food packs ng city government doon sa mga apektadong residente. Samantala, naka-standby ang rescue personnel ng CDRRMO in case na mayroong mga residente na dapat ilikas ngayong gabi. Yan muna ang latest mula dito sa lungsod ng Dagupan. Balik sa iyo, Atom. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Kapuso, halos 2 magkasunod na linggo nang inuulan ng malaking bahagi ng bansa. Dahil pa rin yan sa habagat na pagkatapos ng bagyong Egay ay pinalalakas naman ngayon ng bagyong Falcon. Kaya mga kapuso, maging handa pa rin tayo dahil posibleng magtuloy-tuloy yan hanggang bukas. Huling namataan ang mata ng Typhoon Falcon sa layong 1,020 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na 165 km per hour at pagbugsong aabot sa 205 km per hour. Pa-north-northwest po ang galaw nito ngayon sa bilis na 15 km per hour. At ayon naman sa Pag-asa, posible na bukas ng hapon o bukas ng gabi ay nasa labas na yan ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, walang gale warning na inilabas ang Pag-asa, pero doble ingat pa rin ang maliliit na sasakyang pandagat tulad ng mga bangka kung maglalayag man o papalaot. Wala ring nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng bansa. Yun nga lang mga kapuso, pinalalakas pa rin ng bagyong Falcon yung habagat na patuloy pa rin na magpapaulan sa buong bansa. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas may ulan na sa western section ng Luzon. Kasama dyan ang Ilocos Region, Zambales, Bataan at Mindoro provinces. Pagdating naman ng hapon, mas marami ng lugar ang uulanin. Posible ang malalakas na ulan sa Northern Luzon at Central Luzon. Kaya maging handa at alerto pa rin sa pagbaha o pagguho ng lupa. Mataas din ang tsansa ng ulan bukas sa Metro Manila. Posibleng magsimula yan sa umaga at magpatuloy hanggang hapon o gabi. Sa mga taga-Visayas naman, sa hapon po inaasahan ang pag-ulan pero hindi naman malawakan. Sa ilang bahagi lang yan ng Antique, Aklan, Iloilo at ilang bahagi ng Negros provinces. Sa Mindanao naman, halos walang ulan sa umaga. Pero sa hapon, may mahina hanggang katamtamang ulan lang na mararanasan sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, Davao del Sur at Surigao del Sur. Pero sama-sama pa rin tayo mag-monitor ng advisories ng Pag-asa kung sakali mang magkaroon ng localized thunderstorms. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan anuman ang panahon. Sa ibang balita, mahigit 3 piso kada litrong dagdag sa presyo ng krudo ang sasalubong sa mga motorista sa unang araw ng Agosto. Ang grupong Pasang Mazda may igigit daw muli sa LTFRB. Nakatutok si Oscar Oida. Maski masama ang panahon, tuloy ang pamamasada ng jeepney driver na si Mang Sani. Kung safety lang daw kasi siya sa bahay, pihadong nganga ang aabutin ng kanyang pamilya. Ayun po, yung pinagkakasya ko na lang sa mga anak ko.
Yung sabi ko pasensya na mahina ang biyahe, may bagyo. Wala talaga Isa naman tatengga lang ako, lalo sila magugutom. Ang halos 500 pisong kita kada araw, mababawasan pa sa panibago na namang taas presyo sa produktong petrolyo. Para sa diesel, aabot yan sa 3 pesos at 50 centavos kada litro. Kaya kanya-kanyang diskarte na ang mga driver. Adjust ako sa kuwan. Sa biyahe na lang. Kung may magagawa sana yung gobyerno, medyo baba-babaan naman sana. Halos wala na talang inigitan. Ika-4 na sunod-sunod na linggo na ang pagmahal ng diesel. Kaya bukas, magsasadya ang grupong Pasang Mazda sa LTFRB para ipaalala ang mungkahing pisong surcharge tuwing rush hour or 5 a.m. to 8 a.m. sa umaga at 5 p.m. to 8 p.m. sa gabi. Malaking may tutulong sa ating hanay at yun nga 3 oras na yan at saka 3 oras sa gabi. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. At may taas presyo rin sa presyo ng LPG at Auto LPG. Epektibo simula bukas August 1, may mahigit 4 na pisong taas presyo kada kilo sa LPG ang Petron, habang mahigit 2 piso naman sa kada litro ng Auto LPG. Wala pang anunsyo ang iba pang oil company. Binaha na rin ang isang bahagi ng North Luzon Expressway dahil sa umapaw na tubig sa ilalim ng isang tulay. Kung saan at ang latest sa trapiko doon, alamin sa live na pagtutok ni Dano Tingkungso. Dano? Atom, dahil sa nabanggit mong baha ay tumirik ang ilang sasakyan at nagka-traffic jam papasok ng San Simon exit. Biglang usad pagong ang bahaging ito bago magpulilan Bulacan sa North Luzon Expressway northbound. Sa ilang punto nga, standstill ang takbo ng traffic. Ang sanhi, lampas kalahating gulong na baha o mas mataas pa sa ilalim ng Tulaok Overpass ng NLEX malapit sa San Simon exit. May mga enforcer na nagbabantay para masigurong patuloy ang takbo ng mga sasakyan hanggang San Simon exit. Pagpasok ng San Simon, Pampanga sa bahagi ng Quezon Road papuntang Manila North Road, umaabot na hanggang hita ang baha. Ang ilang sasakyan tulad ng pickup na ito at ilang sidecar pati motorsiklo tumirik na at kinailangang itulak para mailabas sa baha. Hindi naman sana mamamatay yung kaso tumigil kasi truck sa gitna May tumigil na truck sa gitna. Tapos nag-stack up pa yung preno ko. Oo. Kaya truck. Sinuong din ng magkaibigang ito ang baha para kumuha ng sahod sa opisinang nasa kabilang bahagi ng kalsada. Alam po, pero di po namin na alam na ganyang kalalim. Baha din po doon. Ayon sa pamunuan ng NLEX, Biyernes nagsimulang maipon ng tubig sa overpass dahil sa umapaw na ilog, dala ng pagpapakawala ng tubig ng mga dam at tuloy-tuloy na pag-ulan. Kalahating ruler ang baha sa dalawang gitnang lane at higit isang ruler o hanggang 15 inches sa outer lane kaya posibleng hindi na madaanan ng Class 1 vehicles. Inisip po namin na pwede po kami magpa-reroute, but unfortunately, napag-alaman din po namin na mas matataas pa yung mga baha outside of NLEX. So what we did, tuloy-tuloy lang po yung daloy ng traffic dyan. At yun nga, kung talagang mataas na mataas yung level ng tubig dyan, hindi na namin pinapadaanan yung outermost lane. Ngayong maghapon, kapwa barado at umabot sa 10 kilometro ang traffic sa north at southbound lane. May mga marshal na raw sa dulo ng mga choke point para alalayan ng mga motorista bukod sa magkaka-counterflow na sa bahaging maluwag ang traffic. So natin i-pump out yung tubig dyan, yun nga, babalik lang yung tubig kung hindi maharangan na maayos yung side ng expressway. Atom, sa mga oras na ito para sa mga motorista na papuntang NLEX o galing NLEX papuntang Metro Manila, ganun pa rin ang sitwasyon sa magkabilang northbound at southbound lane papasok ng San Simon exit. Bagamat sa kabutihan palad, sa mga oras na ito, wala na tayong nararamdaman na ulan, indikasyon ng unti-unting pagbuti ng panahon at least dito sa ating pwesto sa San Simon, Pampanga. Atom? Maraming salamat, Dano Tingkungko. Sa mga lumulusong sa baha, doble ingat po dahil sa mga sakit na pwede ninyong makuha. Isa na riyan ang leptospirosis na tumaas na ang kaso, sabi po ng Health Department. Nakatutok live si Maki Pulido. Maki.
Impassable na, Emil, ang bahaging ito ng MacArthur Highway sa may barangay Dalandanan. Pero may kalapit na kalsada, partikular yung patungo sa Valenzuela City Hospital na hindi pa rin madaanan ng mga sasakyan dahil umaabot pa rin ng 2 feet ang tubig baha. Umabot na sa mahigit 1,000 ang inilikas sa 13 evacuation center ng Valenzuela City. Para makasiguro, pinapayuhan sila ng City Hall na manatili muna. Pero si Candy Gerubin, gustuhin mang makauwi na, hindi pa magagawa. Nag-collapse ang ikalawang palapag ng kanilang bahay kahapon. Paisa-isa, ganun. Katulad po kahapon, nagbilihan na lang ako ng kahit paano, may sinawad naman po sa trabaho, mga ilang araw. Yun po yung pinambili muna ng kahoy. Sa MacArthur Highway, may bahagi sa barangay Dalandanan na aabot ng 10 pulgada ang lalim ng baha, kaya mabagal ang daloy ng trapiko. Mas hirap ang mga kailangang maglakad. Hirap silang malaman kung ano ang tatapakan habang hinahampas ng alon dahil sa pagdaan ng mga sasakyan. Magkakakuha po ng sakit, tapos baka po madulas. Tapos may ginagawa pa po kasing mga kanal, kaya baka po may butas. Automatic na, sabi nga ng mga taga rito, ang pagbaha sa bahaging ito ng MacArthur Highway. Mas matagal lang ang paghupa ngayon dahil sa halos sunod-sunod na pagbuhos ng malakas na ulan. Baha rin sa mga kalapit na kalsada. Pinakamalalim ang aabot sa 24 na pulgadang baha sa G. Lazaro Street na daraanan para marating ang Valenzuela City Hospital. Mga pedicab na lang ang nakakaraan. 50 pesos per head ang singil, kaya't umaray si Jonah nang dalhin sa emergency room ang ama dahil sa pananakit ng dibdib. Natatakot ako baka madulas yung tatay ko kasi po mahina po maglakad yun eh. May mga negosyong hirap na rin, tulad ng restaurant na ito na pinasok ng tubig kaya't swerte ng makaisang customer. Mahina po yung tindahan namin. Baka magsarado kami, ganun. Ang baha sa MacArthur Highway pinalala ng pagbara ng drainage dahil sa construction ng North-South Commuter Railway ayon mismo sa City Hall. Ang baha naman sa G. Lazaro malapit na raw masolusyonan. By now, 60% already is done. Malaking improvement na dahil malalapad na yung mga drainage at tinataas na yung kalye. Sa gitna ng kabi-kabilang baha sa buong bansa, pinangangambahang madaragdagan pa ang bilang ng leptospirosis sa bansa na nasa higit 2,000 na bago pa man mabuo ang bagyong Egay at Falcon. Tumaas ng 42% ang huling tala ng Department of Health o DOH kumpara sa naunang 2 linggo. 225 na ang patay sa leptospirosis. Balik dito sa Valenzuela City, Emil, buong araw naman nating nakita yung mga libreng sakay para marating yung mga bahang lugar. Nakapost daw sa Facebook page ng Valenzuela City LGU ang drop-off at pick-up points nitong mga libreng sakay. Emil? Maraming salamat, Maki Pulido. Mas hinigpitan ang pagpapasakay sa mga bangkang pumapalaot sa Binangonan, Rizal, kasunod ng trahedyang ikinasawi ng mahigit 20. Malungkot naman ang naging debut ng isa sa mga sakay ng bangkang lumubog nitong Huwebes. Nakatutok si Joseph Moro. Napuno ng dalamhati ang pinakihintay na debusana nitong Sabado ni Carla Coral, isa sa mga namatay sa lumubog na bangka sa Binangonan, Rizal nitong Huwebes. Itinuloy ang paggunita pero maraming di napigilang maluha, lalo ng alayan ng mga bulaklak ng dapat sanay 18 roses ang kabaong ni Kayla. Ang kanyang ama napaluhod na lamang sa pagtangis. Kasi yun po ay naipangakong matagal na ng magulang niya. Sinampahan na ng mga reklamang reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple injuries at negligence ang may-ari, kapitan at 2 tauhan ng motorboat Princess Aya. Gayon din ang 1 tauhan ng Coast Guard. Kaya po siya pumasok sa reckless kasi ibig sabihin may negligence, may kapabayaan, may nagkulang, may lapses, pero walang may gusto, hindi sinadya ang aksidenteng nangyari. Tanggap naman ng kapitan ng bangka ang reklamo. Tanging siya ang hawak ngayon ng PNP. Sana po mapatawad po nila ako. Kasi di ko naman po talaga gusto yung nangyari. Inaagisa na lang po kami ng life vest, sir. Ako na po mismo, sir, ang kumuha lahat para lang po maibigay ko sa mga nakikita ko po na survivor. Nasa kustodiya naman ng Coast Guard ang tauhan nito na ihaharap daw nila sa mga pagdinig.
Kasunod ng insidente, todong inspeksyon na ang Coast Guard sa mga bangkang pumapalaot mula sa barangay Pritil sa Binangonan, Rizal. Sinisigurong hindi susobra sa kapasidad ng sakay nila at lahat ay naka-life vest. Isa sa mga patakaran na ipinatutupad nila ngayon, bawal ng isakay yung mga cargo, yung mga pagkain tulad ng mga bigas, mga itlog, nakakasabay noong mga pasahero sa mga bangka. Pero inireklamo ito ng mga residente. Patuloy naming sinusubukang makuha ang pahayag ng lokal na pamahalaan pero sabi nito kahapon, nakikiusap kami na sana naman ay tulungan naman kami sa pagtatayo ng mga tulay na ito para kapag umuulan ay or may gantong sitwasyon, hindi naman sila detached sa atin. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ginamitan na ng improvised zipline ang paghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo at habagat sa Occidental Mindoro. Kabi-kabila rin ang baha at landslide sa iba pang lugar sa Luzon. Nakatutok si Mark Salazar. Abot tuhod pa rin ang baha sa coastal barangay ng San Miguel sa San Antonio, Zambales. Kaya humiling ng tulong ang mga residente, kabilang ang gamot para sa mga senior citizen at mga PWD sa evacuation center. Ang mga nakaupo ngayon, siguro sa banda kung saan sila nakarating, pero dito wala pa. Sinisika pa naming hinga ng pahayag ang kinauukulan. Halos 2 ektarya ng pananim na talong naman ang nasira sa Bacara, Ilocos Norte, kasunod ng bahang dulot ng bagyong Egay. Ayon sa magsasakang may-ari ng mga pananim, sinubukan pang anihin ang mga natira para ibenta, pero nalusaw ang mga ito matapos malubog sa baha. Halos kalahating milyong piso raw ang kanilang ikinalugi. Makapal na putik na iniwan ng baha naman ang perwisyo sa ilang taga-barangay Daungan sa Hermosa, Bataan. Tubig po, nagpas na po. Hanggang dyan po ang tubig? Opo, nagpas. May mas malaki pa po doon. Pero sa barangay Almacen, baha pa rin kaya hindi makadaan ang mga tricycle. 13 naman ang nasagip sa landslide sa Abra Kalinga Road sa Malibkong, Abra. Ayon sa Red Cross Abra, tumagilid ang truck na sinasakyan ng mga biktima. 2 ang nasugatan. Sinara rin muna ang ilang kalsada sa Kalinga gaya sa Lubwagan, Batong Buhay, Abra Boundary Road dahil sa landslide. Patuloy ang clearing operation sa mga apektadong lugar. Gumamit naman ng improvised na zipline ng DSWD at PDRRMO sa Occidental Mindoro para makapaghatid ng tulong sa mga katutubong mangyan sa Barangay Monteclaro sa San Jose. Nasira kasi ang tram line sa lugar at hindi rin makatawid dahil sa rumaragas ang ilog. Base sa pinakahuling tala ng NDRRMC, mahigit 2.3 milyon na individual ang naapektuhan ng bagyong Egay at hanging habagat. Sa mahigit 300,000 na inilikas, 50,000 pa rin ang nasa evacuation centers. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Apektado na rin ng mga bagyo ang presyo ng gulay at bigas. Pero kahit sa pag-i-import ng huli, may problema dahil sa humihigpit ng supply ng bigas sa ibang bansa. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pananalasa ng bagyong Egay at habagat, lubhang naapektuhan ang mga taniman ng palay at gulay lalo sa Luzon. Maging ang sektor ng pangisda. 1.2 bilyong piso ang halaga ng pinsala ayon sa Agriculture Department, partikular sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Caraga. Mahigit 99,000 na magsasaka at mangingisda ang apektado. Kabilang sa napinsala ang farm ni Yolanda Cortez sa San Rafael, Bulacan. Kaya konti lang ang nadala niyang ani sa palengke. Ang resulta, nagmahal ang maraming uri ng gulay sa palengke. Sa lakas ng agos, sumama sila sa agos ng tubig. Bumaksak ang balag, puno ng balag, ngayon sumama rin sa tubig. Sa Juliana Market sa Quezon City halimbawa, mula halos doble hanggang higit sa doble ang taas presyo ng ilang binagsak na gulay mula norte. Dahil magtatanim ulit, 2 hanggang 3 buwan daw ang hihintayin para may muling anihin ang mga naapektuhan.
Marami ding nasirang taniman ng palay ngayon pang may El Niñong pinaghahandaan. Kaya sabi ng Pangulo at Agriculture Secretary, hirap nito because yung palay, iniisip ko na yung supply natin pag nag-El Niño talaga. Mag-import na naman tayo. Ang National Food Authority o NFA may stock ng bigas pero para ito sa pangangailangan kapag may kalamidad. Hindi na pwedeng magbenta ng bigas ang NFA sa ilalim ng Rice Tarification Law. Yung NFA kasi, which is the main buffer stock, yung holder of the government, ano lang siya, 1,021,000 bags of rice. Ngayon, kung yan ang pagbabasihan mo, mababa siya. Actually, the whole stock of the country is quite limited now. No? Hindi lang yung NFA stock ang kulang, pati yung total stock medyo manipis. And I heard that some of the suppliers abroad are reneging on their contracts because they book the contracts at a low price. Sa Kamuning Market, 43 pesos ang pinakamurang kilo ng imported rice. 45 pesos naman ang lokal. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Bukas na magsusumite ng ulat ang Bucor kaugnay ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa Bilibid. Bago pa yan, naka-one-on-one interview ang kanilang hepe ng GMA Integrated News. Nakatutok si Salima Refran. Imbes na patihaya, patagilid na matulog ang karamihan sa Persons Deprived of Liberty o PDL, ang maximum security compound ng Bilibid. Dahil sa mga pag-ulan, di na raw pwede matulugan ang basketball court dahil basa ang lapag. Ang iba, nagtayo na ng mga barong-barong para lang may masilungan. Hindi naman sila maipasok lahat sa selda. No? Gabi na, yung nasa labas sila natutulog, no? Nahahamugan, naula. Ngayon, lalo na ngayon, pag umulan, tuloy-tuloy walang patid. Si Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang, inilatag ang samut-saring problemang minana niya. We are the worst supermax prison, no? Unmanageable and lacking of facilities, no? Below standard tayo. So nakakahiya man sabihin niya, but that is the situation now. Sinisingil na tayo ng pagpapabaya natin. Kasi 50 years 50 years na nakalimutan na. Kasama riyan ang rasyon ng pagkain na pinagkakasya lang. Lalo't 70 pesos kada araw o 23 pesos per meal lang ang alokasyon kada PDL. Kaya naman, pinapayagan ang pagpapadeliver ng pagkain gamit ang communal laptop. Alinsunod na rin sa mga alituntunin ng Nelson Mandela Rules na pumuprotekta sa karapatan at dignidad ng mga PDL. Pero mahigpit ang pagbabantay laban sa mga kontrabando. Sa mahal ng bilihin, pagkain, 70 pesos, hindi ka mabubusog. Yung iba, masyadong enterprising. Doon sinisingit yung sigarilyo, may sinisingit na shabu, nahuhuli naman. Tuloy naman ang investigasyon sa septic tank na hinihinalang pinagtapunan ng katawan ng nawawalang PDL. Tapos na ang paghuhukay at pagsasala sa unang septic tank. Pinoproseso na mga na-recover na buto at damit ng NBI. Huhukayin at susuriin ang isa pang septic tank sa tulong ng forensic anthropologists ng UP Manila. Imagine, almost 88 years na ito 1935 to ginawa Yun pa rin ang septic tank. So gusto ko sana maayos na rin yan, ma-check. Magsusumite bukas ng special report si Katapang kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kaugnay ng hinukay na septic tank, nawawalang PDL at mga karahasang nangyari noong isang linggo. Mga evil-minded na PDL na gusto sirain yung samahan natin dito. And then of course may mga sabihin na natin na correctional officers na iskalawag na ayaw rin magbago. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Pinatawag ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang mga producer ng noontime variety show na It's Showtime. Ito ay matapos makatanggap ng ang MTRCB ng reklamo laban sa isang eksena ng mga host nitong sina Vice Ganda at Ian Perez sa segment na Isip Bata noong July 25.
Sa eksena, makikitang kumakain ng cake ang dalawang host na inireklamo dahil nagpo-portray umano ng indecent acts. Binibigyan ang respondents ng 5 araw para magkomento. Hinihingan namin ang reaksyon ang programang It's Showtime. Full of love ang 26th birthday celebration ni Barbie Fortesa dahil sa mga sorpresa ng fans at ng kanyang maging sino ka man leading man na si David Licauco. At may mga bumati pa nga via LED billboard. Makichika kay Lars Santiago. This Barbie is celebrating her 26th birthday. Yan ang paandar ng kapuso primetime princess na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw. Kaya naman ang lahat ng nagmamahal kay Binibining Cly, kani-kanyang paandar din sa kanyang special day. Happy birthday to you. Kabilang dyan ang other half ng Team Barda na si David Licauco. Na sinurpresa si Barbie sa pictorial ng upcoming Kapuso series na maging sino ka man. Kung noong nagdaang taon sa birthday ni Barbie sa set, ordinaryong magkatrabaho pa lang ang turingan nila ni David. Ngayon daw ay ibang-iba na. Actually, ibang-iba talaga. Ewan ko ikaw. Pero kahit ako yung buhay ko, ibang-iba talaga last year. In a good way, in the best way. Kaya ang dami ko talagang pinagpapasalamat. And now that I share these blessings with David is such a treat for me. Nung mga time na yun, di pa niya ako trip. So, sinasabi ba ngayon trip kita? Pero ano naman kaya ang birthday wish ni Barbie? Smooth turnover na lang ng dream house. And sana ma-enjoy din ng family ko yung bahay. And sana ma-maximize ko din. Sana ma-enjoy ko rin yung time ko doon. Kahit si David, excited daw para kay Barbie. Lalo't nakita na raw niya ang itsura ng bahay na ipinagawa nito. Sa picture? Yeah, sa pictures. Pinapakita niya sa akin yung mga pictures ng house niya. And, super excited for her. Sa blessing ba, invited si David? Oo, ikaw na rin magbayad. Cater naman. Actually, excited talaga ako. Gusto ko mag-invite talaga ng mga tao kasi pinaghirapan ko talaga siya. So, I'm super proud of it. So, gusto ko talaga maraming makakita. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Ato Maraulio. Ako naman si Emil Sumangil, buong puso para sa Pilipinas. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.